Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, itinatanong ko na yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa, ito tumataas na naman kasi yung mga kaso, dengue. Ang lamok na yan, nakakainis. Kapag kumagat, makati na nga, tapos magbibigay pa sa iyo ng virus. So yan ang pag-usapan po natin mamaya. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Inilunsad ng ScienLab at Alcidiag sa France ang kauna-unahang blood test upang makatulong sa diagnosis ng kalusugang pangkaisipan. Layo ng test na matukoy ang pagkakaiba ng bipolar disorder sa depression. Sa ordinaryong pagsusuri, umaabot ng 8 hanggang 10 taon bago ma-diagnose ang bipolar disorder. Nilalayo ng blood test na may Edit B na nabuo ng mga French laboratories na maging kauna-unahang validated diagnostic aid para malaman ang pagkakaiba at mapaghiwalay ang diagnosis sa depression at bipolar depression. At ngayon mga kaibigan, kasama po natin, isa po siyang pediatrician at pag-usapan nga po natin ang tungkol sa dengue fever, si Dr. Leo Paulo Angeles. Hi, Doc! Hello, ma'am. Thank you po sa pag-imbita sa akin Ay, dito. nako, kami ang natutuwa, Doc, na nandito ka. Iniwan mo muna ang mga bata. Pero hindi. Kausapin natin yung mga nanay at tatay nila. Opo. Kasi lalo na ngayon, Doc, tumataas na naman yung kaso ng dengue. Opo, tama po. Ngayon pong ganitong panahon na nagsisimula na namang umulan, Oo. talaga nga pong nagsisimula na naman yung dengue. Oo nga eh. Ang dengue fever, talagang may fever pag kinapitan ka ng virus ng dengue. Opo, definitely kailangan talaga meron nung lagnat para po masabi natin na posible na dengue po ito. Okay. Pero, Doc, lahat pa ng lamok may dengue? May dalang dengue virus? Well, siguro misconception po na lahat ng lamok nga nagdadala ng dengue, pero hindi po lahat ng lamok nagbibigay sa atin ng dengue. Meron pong mga lamok na tinatawag natin na variant na Aedes. No? And among dun sa Hindi mga yung kumakanta yan, ha? Hindi Aedes. Hindi naman Aedes. Among dun po sa mga Aedes na yon, pinaka-common po yung Aedes aegypti na tinatawag natin. And at some point, meron din mga Aedes albopticus, no, at lesser extent. Pero ang mga lamok na ito, kailangan po mga babaeng lamok ang kumakagat sa kanila para magkaroon ng dengue. Ay, gano'n. Oo, babae. Kaso hindi mo malaman gender niya, di ba? Oo nga po, yun nga Kinagat po, ka na. napakahirap naman alamin kung ano. Pero at least alam po natin na babae Babae ang kumagat sa atin. Naghiganti. At ito ay walang pinipili. Bata, matanda, di ba? Pwede Opo, magkaroon ng tama dengue. po. Lahat po walang pinipili. Across all ages po, maaaring magkaroon po ng dengue. So ano ang mga simptomas, Doc, nang ikaw ay nakagat na isang lamok na may dengue virus? Ang mga simptomas po ng dengue, kahalintulad din po kasi ito ng mga viral na mga infections na mga symptoms. But definitely po,
ang isa sa kailangan na simptomas ay meron dapat nga siyang lagnat. Mm-mm. Bukod po sa lagnat, kailangan para masabi nating probable na mukhang dengue nga po ito, Mm-mm. kailangan meron din siya yung may nausea, Mm-mm. nagsusuka, pwede din po magkaroon ng pananakit ng mga Kalamnan? kalamnan ng Joints. mga joints, Mm-mm. yung mga muscles po, no? Pwede sumasakit yung likod ng mata or yung retroorbital pain kung Talaga? tawagin Yung po parang namin. feeling nila lalabas yung mata nila. Parang masakit po yung dun Oo, sa may mata pressure. nila. Okay. Opo. Mm-mm. So, yun po yung mga possible signs para masabi nating dengue. Meron din naman po na tinatawag namin mga warning signs. Mm-mm. Bukod po dun sa mga sinabi ko pong mga probable na simptomas ng dengue, yung mga warning signs or yung mga binabantayan natin, yung mga sobrang sakit ng Ng tiyan? tiyan. Oo, Okay. sobrang sakit ng tiyan. Pwede rin po siya yung sunod-sunod na nagsusuka. Mhm. Suka po ng suka. And at some extent, pwede po nagkakaroon na ng mga signs ng bleeding o yung mga Mhm. pagdurugo. Yan po yung mga Pagdurugo, usual like na- lumalabas talaga? Sa... Opo, pwede po na dumugo ang ilong Okay. o kaya po yung nagkaroon po ng parang mga petechial rashes doon po Oo. sa may taas ng bibig namin. Ay, yung sa roof? Opo, sa roof ng mga ng bibig? Pwede po Wow. yan. Pwede po sa mga ano rin, sa Oo. mga katawan kahit Oo. sa Kahit daw nga dito sa may tiyan, di ba? possible Nagkakaroon din ng rashes. po. Opo, Oo. possible. Yung mga petechial rashes kung Mhm. tawagin po namin. Okay. At tapos, syempre, may kagat ka ng lamok. Opo, dapat Oo. kailangan meron din pong kagat ng lamok. Para... Lalo na po kung may history sa mga barangay o sa mga school na nagkaroon nga ng dengue ang Mm-mm. isang bata o isang pamilya, medyo high Magduda risk ka na rin na. tayo. Oo. Opo. Pero bakit sabi nung ilang mga nanay o tatay, dinala nila sa ospital yung kanilang anak sa onset pa lang nung paglalagnat o kaya may nakita ng may mga rashes. Pero hindi naman nag-positive sa dengue. Kasi nga po yung dengue nga po natin, hindi po siya agad-agad nating malalaman. No? Pwede nga po probable or sinasabi ko nga po kanina na ito ay mga simptomas na pwedeng mahilintulad sa mga normal na Mm-mm. mga viral infections. Usually po ang dengue kapag ganyan, pinapagawan po namin usually ng mga laboratory. Bukod po, lalo na pag may high index of suspicion na po Yeah. kami na dengue ito, gaya ng CBC with platelet count, no? Pero kasi kapag CBC po kasi hindi po agad malalaman sa isang kuhaan lang kung ito ay dengue. Syempre po, kailangan babantayan natin, may mga Kung binabantayan tayo dun sa bumababa yung CBC. platelet Kung count bumababa niya. ang platelet count, tumataas po yung pulang dugo, no? At saka kung bumababa rin po yung puting dugo. So, hindi yung parang unang lagnat pa lang, unang araw pa lang, makikita na kagad na positive sa dengue. How many days would you wait para sabihin positive na nga ito o makikita dun sa lab test na nag-positive sa dengue? Well, para makita po sa lab test, we do series of CBC so po. hindi no? ano. So kung ano po pwede, Yun ang kapag batayan mo rin. pansin na po namin na medyo mababa na yung platelet count, nagpapaulit kinabukasan. Tapos, meron din po kasi ngayon yung tinatawag nating mga dengue tests, no? Yung NS1 antigen test. Yung So pong- parang sa COVID, gano'n? Parang ganyan po siya. At saka yung mga IgG antibodies. Okay. Ito po, test po ito, lalo na yung NS1, at the onset pa lang usually ng fever natin, nagpa-positive na siya. Usually, it takes about 1 to 5 days na nagpa-positive siya. Then, mawawala yon eventually. Then, dun po papasok na magpa-positive naman yung IgM antibodies natin. Usually, at the mga 5th day hanggang mga 10 to 14 days possible mag-positive yon. And at the same time, pag yon bumaba na, doon naman mag-a-appear yung IgG antibody natin. Doon siya nagpa-positive. So kailangan ba na i-hospital agad yung bata o matanda na may dengue? Yes, maganda po talaga na mapakita natin sa mga doktor, no, sa mga friendly nating mga pediatrician. So hindi pwede yung parang home treatment lang. At the start of the symptoms po, kailangan maganda na sana na ipakita na natin or dali na natin sa mga ating mga pediatrician or yung mga
mga doktor na pangmatanda. Mm. Okay, pero yung iba sabi nila, Dok, parang sa pupo daw nila may lumalabas na dugo o nagiging black yung poop nila. Pwede Opo. rin ba na magkaroon ng ganong bleeding? Yes, pwede Oo. po. Gaya rin po nung sabi ko kanina, isa po sa mga warning signs natin, yung may pagdurugo. Hindi lang po sa ilong, hindi lang po dun sa mga rashes, possible din po pati dun sa Dumi pupo mo. po. Oo. Na ano. Sa wiwi naman, hindi naman lumalabas yun. Yung sa wiwi po, not very common din po eh. Okay. So, yung iba, dahil akala nga nila lagnat lang ito, so bigay lang ng bigay ng paracetamol. Safe ba ang paracetamol, ibuprofen, o kaya aspirin sa pagbibigay kapag may lagnat? Pinaka-safe po talaga is yung paracetamol. Pero yung iba pong mga gamot no na para sa paglalagnat, hindi po masyado kasi nakakakos po yung iba ng further bleeding. Okay, Yun. oo. Baka lalong lumala Opo, yung baka iyong mas lalo pagdurugo. nga pong magdugo, Oo. kumbaga. Bakit humahantong sa kamatayan yung iba dyan sa dengue? Ang dengue po kasi, no, ang cause po kasi niyan is yung tinatawag namin plasma leakage, no. Kapag ka meron ng plasma leakage po, usually doon din po nagkakaroon ng mga hemoconcentration or yung mga pagdurugo. At the same time, naapektuhan din po yung mga ibang organ systems natin. Ano Kaya- ba ang naapektuhang organ ng dengue? Ang mga naapektuhan po na organ ng dengue, kasama po dyan yung liver, no? Pwede po tumataas po yung mga lab tests ng liver natin, lumalaki po ang liver, possible po yun. Oo. Ah, Pati ang isa- puso ba? ang Naapektuhan puso din? po, yes, pwede Wow. rin po. Or yung dengue myocarditis, kung Oo. tawagin namin. Pwede rin po maapektuhan pati po yung sensorium or yung utak din po, no? Wow. And at the same time, pwede rin po dahil nga po na nagkakaroon ng mga fluid accumulation, pati po yung lungs minsan nagkakaroon ng parang nagkakaroon ng tubig, Naku. kaya para pong nahihirapan ngayong huminga ang mga Mm-mm. pasyente po. So talagang hindi pwede na i-home care lang kung ganyan Opo. na may mga komplikasyon pala kung hindi nabigyan ng tamang gamot. Yes, opo. May tama gamot po ba yun. sa dengue? Ang gamot po sa dengue ay para rin po yung mga pang-viral infection, mga Okay. symptomatic po. Pag may lagnat, bigyan po natin ng paracetamol. Kapag sumakit ang tiyan, pwede naman natin bigyan ng mga warm compress. But definitely po, kapag kailangan iinom din po ng maraming tubig or increase oral intake po. Pero kapag dalin po lagi sa pinakamalapit na nating ospital or sa mga doktor po para mas ma-assess po ng tama, kasi ibang usapan na po kapag kakailangan ng i-ospital or nagkaroon na ng mga warning signs natin tinatawag, kasi yun po yung kinakailangan na nating sweruhan. Pero yan nga ang isa sa mga itinatanong at very famous na ginagawa, yung nagbibigay ng tawa-tawa na yung binoil, Dok, tapos yung tubig pinaiinom. Totoo ba nakakapagpataas daw yun ng platelet count? Actually po, yung sa tawa-tawa, may mga nabasa lang po akong mga studies regarding sa tawa-tawa that it can aid or help regarding sa dengue. Pero hindi sa mga po namin, sa mga textbooks namin, syempre dahil medyo global, wala talaga ang Oo. tawa-tawa. Pero ikaw, Dok, naniniwala ka ba? Sa tawa-tawa. May nakita ka na ba ng mga umokay? Well, sa practice ko po, hindi pa po ako actually nakakapagbigay ng tawa-tawa. Number one, kasi wala rin naman po masyado na rin tawa-tawa nga. dito sa Oo, dati sa kahit sa amo yung Manila. makikita eh. Opo, Oo. yun. So talagang suhero, yan ang ibinibigay Opo, nyo. yes. Oo. At may gamot din ba mga viral drugs na binibigay? Hindi po masyado ang mga viral drugs, no? Kasi nga po ang problema natin dito is plasma leakage po. Kaya more on sa mga oral fluids o kaya dun po sa swero, yan po inaano talaga namin yan. Pero they can eat anything. Pwede naman po na kumain ng kahit ano. Well, Walang bawal. Opo, Oo. wala naman bawal. Siguro except na lang kapag kunwari pumupo ng
may dugo or maitim yung pupo, iwas muna siguro sa mga maiitim na pagkain. No, spaghetti, dinuguan, Ayan, ganyan. oo. Mga cola, no? Mm-mm. Iwasan muna yung mga yan. Or Although beef. ngayon kasi yung mga makabago ngayon, hindi na masyadong inaano rin yun. Mm-mm. Pero gaano kahaba yung treatment at saka yung pag-alis ng virus? Usually po kasi dengue is a 7 to 10 days course of illness po yan, no? Incubation period, mga 1 to 7 days po yan. Mm-mm. So, yun po ang ng dengue natin. Pero pag nagamot na siya, natapos na yung panahon na yon, parang walang nangyari lang sa kanya or yung recovery rin mabagal? Pag dumating na po tayo sa recovery phase na tinatawag po sa dengue, eventually pati po yung well-being ng mga bata nag-i-improve na din po yan. Although at certain times po, kapag nagpapaulit po ng CBC, makikita medyo tumataas ang platelet count. It can be reactive because of nagkaroon nga po siya ng dengue. Possible po yun. But nonetheless, bababa rin po yun or babalik ulit sa normal level. Ano ba normal level ng platelet? Normal level po ng platelet count is 150 to 350,000 po. Tapos gaano bumababa? Yung sumasayad talaga. Nagsi-zero ba yan? Pwede mag-zero? Wala pa po ako nakikitang zero, but the lowest na nakita ko po so far or na-experience so far is 2. What? Yes, opo. 2? 2, opo. From 350,000 na normal? Opo, minsan nag-2 Wow. siya. Oo. At anong epekto nun sa katawan ng bata kapag... Kapag ganun po kasi very prone sa bleeding. Kaya kailangan talaga naka-bed rest lang yan. Huwag magagalaw. Opo, kasi very prone sa bleeding. Okay. So, kahit na hindi ka madapa, pwedeng Opo. mag-bleeding ka inside. Konting tapik lang po possible. Baka mamaya mag-bleed or konting mabunggo lang ng konti ng Kaya mga pala bagay. yung iba nagpapasa-pasa. Possible naman po. Oh, wow. So, talagang delikado pala yung panahon na yun, na Opo. kayo ay nasa panahon na andoon yung virus. Pero, nawawala na ba siyang tuluyan? Namamatay na natuluyan yung virus kapag nagamot ka na sa dengue? Eventually po, pagka nasa recovery phase, nawawala na po siya. Or nagre-recover na din yung mga pasyente natin. And unfortunately, wala pa tayo talagang bakuna na nire-recommenda, no? For Actually, dengue. nagkaroon po na ng bakuna tayo, yung dengue vaccine. No? Pero it was very controversial. Si Dengvac siya. Si Dengvac siya. Oo. But So, it was very kaya nga hindi ito pinopromote dito, no? Although it has been used na in other countries, no? Pero dito sa atin nahinto because of that controversy. Because of the controversy. Oo, na may mga namatay daw dito. So, ang pwede na lang natin gawin, iwasan yung lamok. Pero paano naman natin iiwasan yan? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po ng Butika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din ginagawa mismo ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya, pareho ang bisa at kalidad pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, at gayon din sa AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama pa rin natin si Dr. Leo Paulo Angeles. Pinag-usapan po natin ang tungkol sa dengue. Ito ang masaklap, no? Paano mo naman maiiwasan yung dengue virus? Ano nga ba ang pamamaraan? Well, ang dengue, syempre po, pag walang lamok, walang dengue. No? So,
ano po yung mga dapat nating gawin. Yung DOH, nagkaroon actually sila ng strategy para labanan yan. Nagkaroon ng program, yung tinatawag nilang 4S, yung campaign nila against dengue. So, ano-ano po yung 4S na yon? Number 1 is search and destroy. Ito po yung kailangan na nililinis yung kapaligiran, yung mga meron bang pinamamahayan, Oo, mga yan, kiti-kiti? yung mga Oo. pinapamahayan po, gaya nung may mga tubig, no? Yan, Stagnant water. tatanggalin po. Kasi ang lamok, yan ang hilig po nila na pagbahayan. So, kung wala yung bahay nila, wala rin pong lamok. Yes, definitely. Opo. So, Tsaka mga halaman din, no? opo, yung mga halaman, yung mga pots natin, yan. Then, number 2 po is yung seek early consultation. Ito nga po yung kanina nating pinag-uusapan na umpisa pa lang ng simptomas, wag na natin pong patagalin. Yes, Para po, yes, definitely. syempre, an early, ano tawag dito? Early detection, Early early detection, consultation. yes, oo. Oo. Syempre, mas maganda po na naiiwasan natin para po maganda ang management din natin Yes, dito, no? So, wag na natin ipagwalang bahala, lagnat lang, syempre, lalo Ano na ba ngayon. usually ang lagnat niyan? Mga anong ano? Minsan po, at depende na rin po ngayon but usually po medyo matataas ang lagnat ng dengue. Nagka-40, gano'n? Possible po. Wow. Opo, nagka-40 siya. Then number 3 po is yung self-protective measures. So dito na po pumapasok yung paglagay natin ng mga mosquito repellents, yan, at saka yung mga pagsuot po siguro ng mga mahahaba, long sleeves, tapos yung pong mga pants natin, yung medyo mahaba. And then Mag-medyas ka pa kung gusto mo yun, pa. opo, o kaya kung gusto po nila yung may sombrero na may net na ano. Sobra, parang beekeeper, ah. Opo, yun. Tapos, ang last po dun sa 4S is yung support spraying or fogging. At the time pa lang po na may narinig na merong pong dengue sa school or sa community natin, ipagbigay alam na po sa mga kinauukulan para po nakakagawa na ng mga defogging para hindi na po, syempre kung nandun po yung nakakagat sa kanila, more or less nandun rin po yung mga lamok. Kagatin pa niya Opo, yung iba pa. pupunta Hindi yan. siya mabubusog. Hindi lang po mga tao ang mga marites ngayon, pati po lamok, marites Hoy, na. ito, nakagat ko to. Ito, masarap dugo nito. Pupunta tayo dito. No? Totoo ba yun na merong mga kagatin lang daw ng lamok? Yung parang may blood type daw na gusto ng lamok? O, Wala naman po talaga. So, lahat tayo lahat pwedeng tayo kagatin. possible po talaga. oo. Okay. Tapos, Doc, kanina na banggit mo yung tungkol dun sa pinapahid na mga insect repellent. Kasi merong yung parang may chemical lang base, merong natural base, ganyan. Ano ba dapat ang ilagay mo? Actually naman po wala naman po akong sinasabi sa kanila as long as effective yung nilalagay nila. Wala pong problema yun. Okay. Tapos, tuwing kailan ka magpapahid? Every now and then ba? Yes, Or- every now and then po. Okay. Nawawala kasi dahil nagpapawis Opo, ka. yun, Oo. nawawala din siya eventually. Nako, oo. Pwede ba yun sa mukha rin? Hindi ba masisira mukha mo pag naglagay ka insect repellent? Siguro po yung kahit din na lang sa Leeg. katawan muna, leeg, pababa po. Ayan po. Kasi hindi ka nalalapitan. Basta naamoy pa lang niya. Hindi na yan pupunta Opo. dyan sa mukha mo. Oo. So, talagang itong dengue lamok, hindi ito basta mawawala, no? Kung hindi natin papanatilihin ding malinis yung ating kapaligiran. Opo, tama. no? Tama po yun. Pero ang dengue na nga po ngayon, hindi katulad dati na pag umuulan, dun lang talaga. Ngayon, it's almost a year round. Yes, oo nga eh. Hindi na, kahit summer, may mga nagkakaroon din po ng dengue. Oo. So, kailangan nga po, tama kayo, kailangan lagi malinis yung kapaligiran natin. Mm-mm. Mahirap man, pero kailangan po Oo, talaga. kahit yung mga bubong nyo po, no? Baka Opo. naiipon yung tubig Tama po. dyan. Yun po ay pwedeng pamahayan ng mga lamok. Lalo na sa mga schools, kawawa naman yung mga bata, Tama di ba? po. Opo. Oo. Yung sa experience mo, Doc, ano yung pinakamalala na nakita mo na nagkaroon ng dengue? Pinakamalala, syempre po yung mga nagkakaroon na ng mga organ system involvement, yung mga hindi po hindi po nakakarating sa recovery phase to the point na
namamatay po ang mga pasyente. So, depende rin ba yun dun sa immune system mo, yung paggaling mo sa Yes, dengue? possible din po yun kasi syempre may ang mga risk factors natin gaya ng pag sobrang tanda or sobrang Mm-mm. bata, syempre ang immune system hindi rin po ganun ka ganda Develop o pa. ka-develop, kaya mas nahihirapan, mas maano po yung symptoms din. Okay. So, kahit baby, pwede magkaroon ng dengue? Yes, pwede po magkaroon ng dengue. Mm-mm. At ganun din yung magiging epekto sa kanya. Opo, Kung ano yung dinaanan ng isang older yes, opo. child, Opo. pwede rin mangyari yan sa kanya. Opo, Oo. even yung mga obese po, no? Mm. Yan po yung mga high risk. Kasi sabi, uy, sarap ng dugo nito. Marami. Cholesterol. Kaya, yan. Tsaka yung high risk nga nun, dahil pwedeng mataas yung blood pressure nila dahil obese sila, di ba? Possible din po Mm-mm. na ganun, pero more or less po kasi it's because comorbidity na rin po Mm. ang pagiging obese kaya ganyan. So, hindi pine-platelet rich plasma therapy yung mga may dengue, hindi pa tinrayan sa kanila. Ang alin po? Yung PRP treatment na gano'n, yung nire-replace yung plasma nila, gano'n. Wala pang gano'n, dito sa Parang atin. wala pa Oo. Talagang kailangan mapataas mo yung plasma mo Mm-mm. o yung platelet mo through your own self. Opo, pero Oo. minsan po kapag ka talagang bumaba na tapos may mga it's a case to case basis din po Mm-mm. actually, no. Yung iba nagbibigay po ng platelet, no? Okay. O yung iba po nagsasali ng dugo. Yan, it's a Mm-mm. case to case basis po. Oo. Pero Dok, kanina nabanggit mo, pwedeng mamaga yung atay. Mm-mm. So, bumabalik ba yun sa dati kapag tapos na yung kanyang Opo, kanyang enkwentro kay dengue virus? kapag nakaka-recover po, eventually bumababa naman po yung mga markers ng Mm-mm. liver tapos nagiging okay naman na rin po yung atay nila. Pero hindi naman parang magkakaroon na sila ng problema sa atay nila in the future. So far naman po, hindi naman. Pati yung nagkaroon ng myocarditis, hindi parang Eventually po, dinadala nila yung problema. Eventually nila. naman po, bumabalik din po sa pagka-normal yung ano nila. But syempre, at time to time, syempre Mm-mm. maganda, kailangan nagpapakonsult pa rin kahit yung mga general consultation para at least kahit papano, nababantayan din po. Oo. Pero yung dengue virus, namamatay na yon basta natapos na yung recovery mo? Opo, yung strain na yon. Ay, yung strain na yon. Yes, opo. Oo. So, hindi katulad ng ibang viruses na sabi nila, nananatili doon sa katawan mo. Yung parang long COVID, gano'n. Once po kasi na nagkaroon ng dengue, 4 strains po kasi yung dengue. Okay. So, bali, isang beses ka lang po sa isang strain pwede magkaroon ng dengue. So, Pwede yung sumunod na kumagat sa'yo, uy, may panibagong opo, strain. panibago. So, pwede na naman magkaroon ng dengue. Mm. And pag paulit-ulit na po yung dengue, mas delikado po sa Mhm. tao. Bakit, Yung Doc? ganyan. Kasi meron po ito na tawag ng mga antigen-antibody complex natin. No? Mm-mm. Ang nangyayari doon kapag yung antibody ng dengue nung previous nag-interact dun sa bagong dengue, Mm. mas parang lumalala po yung nagiging ano niya. Ay, epekto. Epekto. Oo, nag-meet sila. Uy, dito ka pa pala. Ayan po, kaya parang mas mas gumagrabe po yung plasma leakage, Mhm. yan, ganyan. So, hindi pala porke kayo'y dinapuan na ng dengue, nagkaroon na kayong dengue virus, safe na kayo. Opo. Kapag sumunod na kinagat kayo ng lamok, Tama iba't ibang po. strains Opo. pala yan. Oo. Anyway, mamaya, marami pa tayong tatalakayin. At syempre, alamin natin kung saan natin makikita si Dr. Leo Paulo Angeles sa pagbabalik po ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama po natin Dr. Leo Paulo Angeles. Siya po ay isang pediatrician. At kanina nabanggit nga ni Doc yung pwede kang makagat uli ng lamok na may dengue virus tapos ibang strain naman siya. Yes, opo. Oo, sabi mo nga, Doc, mas delikado. Opo, mas delikado pag paulit-ulit po na nagkakaroon ng dengue. Ito ba yung parang nagkakaroon ng rapid breathing now? Kahit Oo. naman po sa Unang dengue pa unang lang? dengue, possible nga po dahil nga po yun sa sinabi ko po, pwede nag-accumulating fluid sa lungs. Wow. Kaya po,
bumibilis yung paghinga, nahihirapan. Oo, pero talagang iba-iba rin ang epekto, no? Yung iba, wala namang ganito. Yung iba, nagbibleed din daw yung gums, Opo, no? yun. Oo. Yun po yung mga warning signs Mm-mm. natin. Eh, yung feeling ng sila ay sobrang uhaw na uhaw. Opo, meron din po niyan, yung parang Mm-mm. uhaw na uhaw nga po sila. Oo. Possible po yan. Pwede rin ba sila magsuka ng dugo? Pwede rin po na Naku. magsuka ng dugo. Grabe, no? So Opo. talagang maraming mga matitinding epekto po ang dengue. Yes. Ang opo. pinaka pwede lang natin panlaban talaga, yung sinabi mo nga, Dok. Opo, yung 4S ng Mm-mm. DOH po natin. Oo. Hanapin kung nasaan itong pinagtataguan Pwede nila. Opo, Mm-mm. yun. Kung gusto nyo po ulit alamin kung saan yun, pwede naman po i-search sa internet yung Mm-mm. 4S of dengue. Oo, pero yun nga, pinaka-importante lang naman talaga dyan, wasakin nyo yung bahay po nila. Dok, totoo ba yun sabi nila kapag may dengue, kapag daw pinrest mo yung skin, hindi, yung lumulubog siya tapos hindi kagad maangat? Ganun ba yung isang indikasyon? Possible po, no, na Mm-mm. pwedeng ganon. Yung iba naman, hindi naman din po. Mm-mm. So habang nasa bahay pa, nag-uumpisa pa lamang yung paglalagnat, ano ang mga pwedeng gawin ng mga tagabantay sa mga bata? Well, number one, gaya nga po ng sabi po ni DOH dun sa 4S natin, seek early consult. Mhm. Yan pa rin po ang pinaka-epektibo. So wag ka magdoktor-doktoran Opo, sa anak yun mo. po ang napakahirap, no? Oo. Lalo na kapag ka ang anak mo only o kaya mga precious o kaya kung kahit pang ilan pa yan, syempre precious yan, no? Mm-mm. Wala naman pong masama na ipakita natin ang mga bata. Kung hindi po dengue, thank goodness po na hindi dengue. Pero kung dengue po, at least na ano po natin, nalaman na ito ay dengue at nakita rin po natin na para rin po magawa ng early management at tama po ang management na gagawin natin. Mhm. Pababain ng lagnat. Kailangan pababain talaga ang lagnat. Usually po kasi talaga ang dengue, meron tayong tinatawag na febrile phase. Doon po sa phase na yon, talaga pong maglalagnat pa ang bata. So kahit anong gawin mong paracetamol. Oo. Opo, pwede po. Ano ba yung interval ng paracetamol dapat, Doc? Paracetamol po every 4 hours po natin binibigay. Okay. Kapag kaya po may lagnat. As needed lang. Opo, as needed. Hindi pwedeng bigay ka ng bigay. Opo. Wala naman siyang lagnat. Opo, Oo. yun. Okay. So ang dengue, habang nandoon, talagang yung constant yung pagtaas ng lagnat. Opo, constant na may lagnat ka pag nandun ka sa febrile phase, kung tawagin nga. Okay, oo. Okay. Anyway, Doc, ito, kung sila po ay magpapakonsulta, saan ka ba nila makikita? Pwede po nila ako puntahan dun po sa clinic namin sa Tandang Sora po, no? At saka 2 clinic po yan sa Zetis Pink Angels Lying in Clinic po sa Kulyat Branch. Nandun po ako ng Wednesday ng 4 to 6, Saturday po 10 a.m. to 12 p.m. Sunday meron din po 9 to 10 a.m. Tapos meron din po yung isang branch ng Zetis sa Project 6 po. Nandun din po ako ng Mondays. Monday po ang schedule ko po doon is 12:30 to 1:30 p.m. Wednesdays po kaninang umaga nandun tayo ng 9 to 11 a.m. po. Ayan. And Saturdays, meron din po 1 to 2 p.m. Ayan, oo. Dr. Leo Paulo Angeles po na matatagpuan ka rin doon sa Far East Opo, University sa Hospital, no? FEU Hospital po. Nandun po. Sa Fairview yan. Opo, Fairview. Opo, Okay. tsaka sa Fedel Mundo din. Okay. Doon din tayo. Doc, thank you so Salamat much. din po. Oo, at Opo. sana walang magka-dengue. Opo. Mahirap na. Thank you so much. Thank you din po. Okay. Si Dr. Leo Paulo Angeles po, isa pong pediatrician. At syempre, salamat din sa lahat natin mga kasamahan dito, sa ating executive producer si Anton, sa ating mga production team members po, si Nino Noval, si James Eden, at saka si John Lloyd. At sa ating mga bossing, maraming salamat. At syempre, hanapin nyo rin po ako sa TikTok,
hashtag Doc Pakwiki o kaya at Doc Pakwiki o kaya sa Facebook Reels, Maru Pahati Sarne, hashtag Doc Pakwiki para po sa mga karagdagang impormasyon tungkol po sa ating kalusugan. At para sa tamaang reseta, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.